Nawawalan na raw ng pag-asa ang Right to Know, Right Now Coalition na maipapasa pa ang Freedom of Information o FOI Bill sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Pero giit ng Malacanang, nananatili itong priority bill ng administrasyon. May report si Lay Alvis. Sa Mendiola na tumungo kanina ang Right to Know, Right Now Coalition para muling kalampagin ang administrasyon sa anilay pagkamatay ng Freedom of Information o FOI Act sa 16th Congress. Ang panukalang ito sana ang magbibigay ng karapatan sa publiko na masilip at makakuha ng kopya ng mga opisyal na dokumento ng gobyerno, gaya na lang ng mga financial audit. Kabaong at 3 figura ng kamatayang nakamaskara ng mga mukha ni na Pangulong Noynoy Aquino, House Speaker Sonny Belmonte at House Majority Leader Natalie Gonzales ang dala ng koalisyon dahil sa di umano'y kawalan ng aksyon sa panukalang lagi nilang sinasabi ay kabilang sa priority bills ng administrasyon. Mas malakas yung action kaysa yung words. So we've heard it before, panahon ni Speaker Nograles, lumang tugtugin yan. Hanggang ngayon, wala pang aksyon ang House of Representatives. Pasado na sa third reading ang FOI bill sa Senado pero sa Kamara, hindi pa ito sinasalang sa second reading. Sagot ng Malacanang, kabilang pa rin naman daw ang FOI sa priority legislation ng administrasyon. Well, on the record, the President included the FOI bill in his listing of priority legislation when he conveyed his budget message to Congress. On record, the Speaker of the House has also included this bill in the list of priority legislation that the House leadership would like to take up in their session. And I think the record would speak for itself. Pero nawawala na raw ng pag-asa ang koalisyon. Kaya kung ayaw daw sa kanilang ibigay ang batas, sila na raw mismo ang gagawa ng paraan. Sa pamamagitan ng tinatawag nilang FOI practice, sila raw mismo ang mag-iimbestiga o kakalap ng mga impormasyong ayaw umunong ilabas ng gobyerno. Ang kanilang uunahin, ang audit ng pork barrel ng mga mambabatas mula 2007 hanggang 2009. Mahigit 80 non-government organizations daw kasi ang tinukoy ng Commission on Audit o COA na may mga questionable transaksyon. Pero ang 10 NGOs pa lang na iniuugnay kay Janet Lim Napoles ang nabubusisi. Lay Alvis, GMA News.